Ngayon, sa bukas makapag-asabog na rin tayo pero bago tayo magsabog, simulan muna natin sa isang malupit na intro. Ganito. At matapos sa pala imekos-mekos na pinsan niya, ito na. Simulan natin na guhitan muna ng guhitan at labas na ipagbabaw natin teknika yan. Lahat ng sahang lupa, ilahilahin sa mahalong kauluka para magkaroon ng daan ng tubig at mabilis makapagpatap. At dahil sa sabong tanim yan, kailangan niya mabilis matiya at mabilis na mawala yung kanyang mga tubig-tubig para yung ating sa sabong tanim diretso mong bubuhay, hindi siya malulunod pagkat di siya marunong lumangoy. At pagkatapos nga pala ating guhit-guhitan yan darating yung test tatay at simula na kanyang pagsasabog. Dahil sa hybrid nga pala yan, hindi pa ako masyado marunong yan. Ibig sabihin, kailangan pa namin gabay ng aking minamahal na mapagdating sa kanya. Dahil sabi niya na sa akin, baka raw yung aking sasabog na hybrid hindi umabot hanggang dun sa dulo. Sapagkat 30 kilos lang yung ating gagamitin na hybrid yan na nakuha ko pa dun sa DA. Dahil yung 160 sana dapat na sasabog ko dyan ay hindi tumubo pambirang bansa kaya nagkaanta-antala yung aming sabog. At ito na tatay, it's your turn. Yan, sabugan na po niya na sasabugan yan. Yan na siya sa may kalagitnaan at malapit-lapit natin siyang mayari-yari dyan. So ano nga halos na inabutan na niya yung nagkakalabaw pagka... Totoo, napakalayo sa kanya nung nagkakalabaw kanina nung nagsimula siya magsabog. Nandun na sa may mahigit kalahati ng ating banusan yung magkakalabaw pero ito. At halos mag-abot na sila. Tatay nga pala ay mabilis magsabog yan sa pasanay na magsabog ng hybrid kahit na kaunti lang yung hybrid kaya niyang kasyahin dyan sa 14,000 square meter. Ganyan po yung mga pangamaraan niya. Hindi ko pa masyadong kapisado kaya siyong kinuha ko na magsasabog. At ayun nga pala yung aking pinsana si JR yung nakikita dito sa mga dati natin binablog yung dun sa may mga buwis buhay na naahunan. Siya yung pinagkalabaw ko ngayon. Yung planong saan din hindi niya na papalitahin ng kalabaw. Kaya nga lang, talagang nung ginabitan ko siya ng paggulong at ng pangalawang pasok mo sa kanya, wow. Di wow. Halos mabalaho na ako. Medyo malalim-lalim na yung tubig. Ito yan po siya. May nekos-meros lang yan ng ganyan. At sabi niya na anabla. Dahil naantala yung pagsasabog, umpis na sa dapat sana yun isang araw nakapagsabog tanim na yan, hindi nyo sabugan, gawa ng yung binhi na isang ibinabot ko, hindi nakuhang tumubo. At buti na nagarito yung ating yung sikat ng araw dito sa ating pagsasabog tanim, ang ganda ng mga ulap, malinis pa baga. Wala pa nagdidilim na pondo. At this point nga pala ginawa niyo sa pagkakalabaw. Tinatawag na disponte mga Peppa Pips, mga idol ay yung 2 beses mo sa dadaanan ng paleta para naman yung matigas na ulo mong tinaanan maging malambot. Dahil sa madaanan siya ng mapigat na paleta, sigurado na mga medyo papata yung kanyang tubig, yung kanyang putik, kaya lalambot ng bagya. Kaya pag tinaanan mo ng pangalawa, yan ay magiging itsura niya. Kanya na siya kainam, ganyan na siya kaganda. So, ayos tatay, sabog na nasabog at maya lang yan ay mag-aabot na yan. Ganyan kabilis magsabog yung aming patero, di ba? Ayun o. Ayun na, paikot-ikot lang na yung kanyang balibag at tatlong balibag nga lang daw pala yan sinasabi niya sa akin pagkarogan ng hybrid. Isa sa kanan, isa sa gitna, isa sa kaliwa, tapos papaleta ang hagis, ibig sabihin pakalat. Para naman daw hindi siya magpulo-pulo at hindi masyado makapal dahil pagka ang hybrid kumapal sa pagkasabog mo, sigurado. Pag pinasok ka ng insekto, black bag o kung ano man yan, ay sigurado ka na. Piste, hindi mo na kayang awatin dahil sabong tanimang yung gagawin. So, ayun na si asa na diyan, pero sa tatay ay tapos na diyan. Pagka hinihintay na lang siya na umabot dito sa may dulo ng bana, para makapagsimula na si Dan. Yan nga pala hindi na yung kanyang pinapalitan na yan ay mahaba-haba yan. Halos kalahati po ng ating nakagayak na taniman. Yan lang isang pitak na yan. Kaya nga, mali isang pitak lang yan. Pag tinawag din sa amin yan ay isang pitak lang gawa ng yung mga pahalang pilapil. At eto na siya. Kaya ko natin siyang kumain dyan. Kaya lang sabi ni aahon na raw siya dyan.
Tinapos lang daw niya yung mahaba niya dahil nakakainip. Wala po kasi ang pahalang. Wala siyang pilapil sa gitna, kaya dire-diretso siya hanggang sa dulo. At ito na si tatay, di ba? Yan po yung daan tubig dahil may mga kumuha sa atin ng tubig pupunta sa dulo kaya sayang naman kung hindi matatamnan yung gagawin nating daan tubig sa kanya. Kaya ginawa namin siyang ganyang kalapad para naman nasasabugan o natataniman din. Para hindi naman nasasayang yung lupa na panel lang siya na malaki. At hanggang dito na pa ang play yung aking video. Maraming po salamat din. At huwag na kalimutan mag-like, mag-share at siyempre mag-subscribe. Magkita-kita po tayo sa susunod na video doon sa second batch na ating gagawin at aking lilipatan. Maraming pong salamat!